Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ngayon po, itong ating pag-uusapan ay wala pong iba kung hindi patungkol po dito sa napaka sensitibo. Ewan ko kung tawag ba dyan talaga, sensitibo bang matatawag yan o napaka-delikado na topic na usapan po ngayon patungkol dito sa mga sabungero. Alam nyo, nung narinig ko po ito, nung napanood ko po ito sa News 5, parang parang kinakabahan ako o parang natatakot ako o parang parang diskumpiyado ko dito sa issue po ng mga sabungero dahil meron pong umaareglo. Meron pong mga tao na lumalapit sa ating NAPOLCOM chief at ang gusto po i-absuelto itong mga PNP na pinangalanan ni Julie alias Totoy Patidongan. Ito po yung balita. Pakinggan po ninyo. Amin yan. Meron pong dalawang grupo na medyo nagsusubok pong lumapit. Yung pong isa, tumawag po siya. Ang tinawagan po niya isa pong very close po sa akin na tao. Ang pakiusap po niya baka pwedeng matulungan yung mga pulis. Ang sinabi po nung taong tinawagan niya, dalawa. Una, hindi po niya kaya yung si Ralph. Yung pangalawa, kung ano nakalagay dun sa affidavit ni alias Totoy, yun na yun. So sa madaling sabi, sinop lang po nung tinawagan niya, yung pong sumubok lumapit at kinuwento po sa akin nung tinawagan niya yung pangyayaring yun. Yung pangalawa naman po, grupo nung isang former local government executive. Yung pong isa doon, nag-text mismo sa akin. Yung text, ang pinapalabas niya, ang involved talaga yung isang pulis, nagbibigay siya di umano ng impormasyon, pero pinapalabas niya na walang kinalaman yung local, former local government executive. After which, tumawag siya dun sa taong sobrang close sa akin at ang kanyang tenor baka daw pwedeng makuha si Commissioner Calinisan na mag-abogado dun sa posibleng criminal case niya. Kung hindi naman kaya yung mga dating law partner ko ang maging abogado niya. At nakiusap baka pwedeng paratingin yung mensahe sa akin kasi hindi daw ako sumasagot. Totoo, nababagor ako kasi meron kang kasibihan, very brave yung paglapit ng dalawa. Totoo lang din ay naiinsulto ako kasi siguro naman dapat alam na ng lahat una na hindi tayo nababayaran, wala tayong kinakatakutan at patas tayo dito. Kung anong laman ng ebidensya, kung anong makita natin sa ating investigasyon, yun ang magiging basihan ng ating desisyon. Pwede niyo po bang at this point po, pwede niyo po... Imagine niyo po kung gaano kalakas itong taong to para po aregluhin, makipagtransaksyon para po maabsuelto etong mga PNP na kinasuhan ni alias Totoy. Imagine niyo po kung gaano po sila kalaking grupo at siguro napakayaman po talaga nitong mga taong ito dahil nga po sila ay nakikipag-areglo sa isang NAPOLCOM chief. Diba? Imagine niyo po yan kung gaano po kalaki ang grupo na ito, gaano sila napakamakapangyarihan para po mga sila o kumbaga isipin nila na itong ating NAPOLCOM ay kayang-kaya po nilang imani obra, kayang-kaya nilang bilhin,
kayang-kaya po nilang areglohin itong mga PNP na ito. 'Di ba? Ito po ay isang katibayan lamang na talagang ito pong grupo ng sinasabing mastermind sa mga sabongero po, malupit na malupit, matinding matindi ang mga kapangyarihan sa ating gobyerno. Hindi lang sa sa executive, hindi lang sa judiciary, 'di ba? Talagang ito po ay kumbaga kahit po sa PNP, hindi po sila nangingimi na magsabi sa ating NAPOLCOM chief na kung pwede itong mga taong 'to'y aregluhin na lang, ipawalang sala, ano tawag dito, arborin. 'Di ba? Grabe po kaya alam niyo hindi na ako magtaka kung ito po nga si alias Totoy ay matakot po talaga para sa kanyang kaligtasan. Dahil nga po ang binabangga po niya dito hindi lang po ito mga pader. Hindi lang po ito parang Great Wall of China. Ito po ay isang mga solido na tao, solidong taong gobyerno. Ito po ay isang malaking grupo o sindikato na meron pong impluwensya sa ating gobyerno. Merong impluwensya sila, merong impluwensya din sa nakaraang administrasyon. At ang nakakabahala dito ay yung pong sinabi din na meron daw pong mga dating taong gobyerno, mga executive, dati, noong panahon ni Digong, ang kumakausap o humahanap ng padrino para po etong mga PNP na kinasuhan ni alias Totoy o idinawit dito sa issue ng mga sabongero, aarborin po, nagpapadrino na. Buti na lang talaga at transparent itong si Chief NAPOLCOM. Dahil kung hindi po, 'di ba? Walang alang mangyayari dito sa sa issue ng mga sabongero na 'to. Wala po. Hindi po ito makakahanap talaga ng hustisya itong mga sabongero na ito at ang kanilang pamilya kasi nga po, paano sila makakakuha ng hustisya kung yung mismong mga tao po ay ang NAPOLCOM chief na ang nilalapitan. Siyempre, kapag po yung mga yan ay naabsuelto sa NAPOLCOM na arbor at nabigyan po ng pagkakataon na makapagpiyansa o kaya sila po hindi maparusahan sa pamamagitan ng NAPOLCOM, ano pa kaya ang mangyayari sa mga kaso nito? Kasi kung kaya po nilang areglohin ng NAPOLCOM, gaano pa kaya yung korte? 'Di ba? Kaya hindi na po tayo magtaka kung ang isa pong katulad ni alias Totoy ay parang kapag magsasalita ay takot na takot, parang ito po ay hirap na hirap po sa kanyang mga pahayag. Dahil nga po ang kanyang pamilya ang kanyang iniisip. Ngayon po, syempre, buo pa rin naman tiwala natin sa NAPOLCOM. Buo pa rin ang tiwala natin kay Chief Kalinisan. Pero, di ba, yung pong meron pong mga ganitong tao na lumalapit sa kanya, napakadelikado po nito. Napakadelikado. Napakahirap na magtiwala. Lalo na kung ako po ay kunwari isa sa mga kaanak ng mga sabongero, parang napakahirap pong magtiwala ngayon. Dahil nga po makikita natin na ang isang Chief Kalinisan ay nababahala din po sa kanyang sitwasyon. 'Di ba? Ito pa po yung kasunod ng interview na 'yan at tama lang naman na maramdaman ni Chief Kalinisan yung parang mainsulto o parang mabastos, 'di ba? Hindi niya po pa pinapangalanan itong mga taong pumapadrino o umaarbor sa mga PNP na na sangkot sa mga sabongero kuno,
daw, 'di ba? So kailan kaya ito papangalanan ni Chief Kalinisan? Kasi para ipakita niya na wala siyang pinoprotektahan, pangalanan niya na, 'di ba? Ito pa po yung video. Yung mga binabanggit nyo na yan? Siguro sa kasalukuyan po, hindi naman dahil sa ayaw kong banggitin o takot akong banggitin mga pangalan nila, totoo gusto kong banggitin. Pero it is, I think, more prudent to first keep quiet about this, at least for the names. Kasi ako yung magdedesisyon nung kasong ito yung admin case kasama nung buong Napolcom and Bank. Ayokong magkaroon ng ibang kulay. Pero I think obligasyon ko kasi na sabihin sa publiko na may ganitong ganap. May isang linggo ko nang dinidibdib to. Nung nag-file si Totoy sa amin nung Lunes, totoo lang pinag-iisipan kong sabihin na noon Pero it is not about me. Itong pangyayaring ito, itong paglapit nila, it's not about me. It is about people looking for justice. It's about someone filing a case here in the National Police Commission. Kaya tumahimik ako. Pero after 1 week, di ko matiis I think it's my obligation to tell the people na ganito ngayon nangyayari for utmost transparency. Pero yun, with also the reassurance to the Filipino people na wag po kayong mag-alala, hindi po tayo mababayaran, hindi po tayo atras, tuloy lang po ang investigasyon, tuloy po ating pagdinig, tayo po ipatas. So kung kinakailangan absueltohin yung mga pulis na to, dahil walang ebidensya, so be it. Pero kung kinakailangan pong may maging accountable po dito to the point of them being dismissed from the service, then so be it. You will cross the bridge when we get there. Attorney, yung sinasabi niyo po na very... Ayan. Nako. 'Di ba? Matagal nang kinimkim ni Chief Kalinisan etong issue na ito at yun pala siya pala ang magdedesisyon patungkol po dito sa mga PNP na sinasabing may kinalaman nga po dito sa mga sabongero. Siya po magdedesisyon bilang bilang PNP Napolcom Chief. Siya po ang pulis para sa mga pulis. Kumbaga siya ang magdidisiplina. So ngayon po, sana talaga hindi po siya kayang bayaran. Sana po talaga hindi siya kayang padrinuhan. Kahit sino pa ang sinasabing connection nito sa nakaraang administrasyon na tingin ko ay kung hindi man kasi executive daw di ba? Executive, dating executive sa nakaraang administrasyon. Ano ba ang executive? Syempre, nandyan si Digong. Imposible namang si Lenny. Andyan ang mga senador. Hindi kaya mga senador ang pumapadrino dito? Hindi kaya yung dating PNP chief? Diba? Kasi yun nga po yung sinabi ni Chief Kalinisan, executive noong nakaraang administrasyon. Sino ba mga executive noong nakaraang administrasyon, di ba? Si Digong lang naman. Sa legislation, may mga senador nakakampi si Digong. Di ba po? Kaya ito'y isang issue na para sa akin, kung papangalanan ni Chief Kalinisan, mas okay. Mas okay yun kung papangalanan niya. Kaysa po hindi niya papangalanan tapos magdududa ang ating mga kababayan sa kanyang kakayahan bilang Napolcom Chief. Dapat po pangalanan niya. Para po itong mga taong ito ay kung meron din pong nalabag na batas, dapat po itong mga maparusahan. Play pa natin to. Brave po itong pareho, both camps, na lumapit sa inyo, parang syempre nagkukontrahan ito, isang pabor dun sa mga pulis, isang kontra. Yung the mere fact na ganun sila ka-brave para i-approach po kayo or approach someone close to you, tingin nyo both are from powerful or may mga powerful backers po ba itong mga ito? Let me clarify, yung pangalawa, technically, hindi naman sa kumukontra siya hindi siya sa kontra police Ang motibo nung pangalawa, sabihin na lang natin na mukhang mai-implicate yung isang local government executive, yung isang former local government executive. So ang motive nun is
na dumi pa ako, to get me as a lawyer or someone very close to me to help them clear their name, quote-unquote. I don't want to comment if they are involved or not. Sabihin na lang natin na everything is being investigated at medyo nakaka-insulto naman na ang gagamitin mong abogado ako o yung mga abogadong dikit sa akin, that is very insulting. Dapat makatas tayo, hindi tayo babayaran at wag ganun kasi anong gusto mong paratingin. So kaya kung hindi ko man nireplyan siya sa text, yung dalawang grupo na ito, kung makaabot ng mensahe sa kanila, huwag yun akong subukan. Pangalawa, sa mga taong gusto pang magsubok, huwag nyo na rin akong subukan. Parang awan yun ako. Yung sinasabi niyo pangalawang grupo, parang ang point is trying to... Yan. So, yung mga pumapadrino po, nako, wag na po kayong pumadrino. Wag na kayong umareglo. Wag na po kayong kumbaga mag-attempt na bayaran o pera ng kahit anuman na itong kapalit, itong si Chief Kalinisan, dahil hindi daw po talaga siya maapektuhan ng kahit sino pang padrino. Ngayon curious ako dating local executive sa nakaraang administrasyon. Ayan. Sino ba mga local executive? Mga kampo ni Digong. Ito lang po ang sigurado ko. Isa sa mga kampo ni Digong ang lumalakad po para maabsuelto itong mga PNP na ito na kinasuhan ni alias Totoy. Kasi po kapag ito nagpatuloy, mas malaki pong problema mas malaking issue ang mabubunyag, mas malaking lihim ang mabubunyag. Alam niyo po kung bakit? Di ba nabanggit po na itong mga issue ng mga sabongero ay may kinalaman sa ginawang WOD ni Digong o yung laban kontra sa illegal na pulburon. Alam niyo na yon, WOD. Acronym na lang. Yan po ang tingin ko na isang dahilan. Dahil sa investigasyon na ito ng NAPOLCOM, maaaring mapag-connect talaga, katulad ng sinabi ni Sec. Boying Remulla ng DOJ, na may connection ang nangyaring WOD at ang mga sabongero. Eto na. Eto na yun. Eto na isa sa mga kumbaga parang kumpirmasyon na to na meron talagang kinalaman dito si Digong. Kasi nga po kung walang kinalaman si Digong dito, bakit yung dating local executive ng LGU ay nakikialam dito sa kaso ng mga sabongero? Gayong kung walang madadamay na malaking tao sa nakarang administrasyon, bakit po nakikipadrino, nakikipag-areglo, or gustong magkaroon ng tawag dito, ng impluwensya ang gagawin po nitong si Chief Kalinisan na pagdedesisyon patungkol po dito sa mga PNP na ito. Abangan natin kung sino to. Nako, Chief Kalinisan, kailangan nyo pong isiwalat ito. Kailangan nyo pong sabihin sa mamamayang Pilipino kung sino po itong mga taong ito. Kailangan nyo po na maging fair at transparent. Hindi lang po sa aming mga Pilipino, more importantly sa mga naiwanan at mga kapamilya po ng mga sabongero. Kailangan nyo po itong isiwalat para po, 'di ba, kung meron silang nalabag na batas sa ginagawa nilang pagpapadrino o paglapit sa iyo, pagtutulay para po maabsuelto itong mga PNP na ito. Kailangan nyo pong
isiwalat yan. Para rin po maimbestigahan ang mas malaki na issue dito. Para po rin ma-uncover, maimbestigahan kung bakit pumapadrino itong isang local executive ng LGU sa dating administrasyon sa inyo. Bakit po? Ba't kailangan nila na makipagpadrino? Bakit kailangan nila ng backer? Bakit kailangan nila ng mga taong maimpluwensya para po mapawalang sala itong mga PNP na ito? Ano po ang kanilang partisipasyon sa nangyaring WOD? Ano ang kanilang partisipasyon sa nangyari na magiging koneksyon sa mga sabungero at sa WOD? Matalino naman na po ang mga Pilipino ngayon, hindi na po basta-basta maluloko. At alam na rin po namin kung ang inyo pong sinasabi ay totoo o hindi. Naniniwala po kami sa inyo, Chief Vicente Kalinisan. Naniniwala po kami sa inyo, malaki po ang tiwala namin sa inyo. Pero kailangan nyo pong maging transparent. Yung pong kinikimkim ng inyong dibdib sa mga nakaraang linggo, kailangan nyo na po yung isiwalat. Kasi po, pag kinimkim nyo po yan ng matagal sa inyong dibdib, baka po ito ay magdulot pa ng kapahamakan sa inyo. At para na rin po maipakita ninyo na transparent ang inyong opisina, transparent kayo sa inyong trabaho, at gagawin nyo po talaga ang tama sa inyong trabaho, isiwalat nyo na po. Wala naman na pong mawawala sa inyo. Wala rin pong kumbaga magiging epekto ito sa inyo. Dahil yung pong mga tao na yon ang sigurado ko nalilibakin ng mga Pilipino kung bakit nila pinapadrinuhan ito pong mga PNP na kinasuhan ni alias Totoy o Julie Patidongan. Isiwalat nyo na po, ibulong nyo na po sa amin. Tayo-tayo lang. Promise, hindi kami magdadaldal. Promise, hindi po namin ito ikakalat. Sikreto lang po natin to, Chief Kalinisan. Sabihin nyo na po kung sino. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama po ninyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo na mundo, Momo Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.